Salamat po sa mga patotoo ng ating mga kapatiran. Alam po natin na ang bawat patotoo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? At gayon din po ay hindi rin nasayang ang aming paanyaya, bagamat mahigit na 3 po yung aming imbitasyon na ipinamigay. Pero salamat sa Panginoon, may dumating na isa. Palakpakan po natin sa Panginoon. Salamat po. Alam po natin na ang salita ng Diyos mahirap talaga ipag-anyaya. Pero pagkainan ay tsak na madaling ipag-anyaya. Mabilis na dumarating, di po ba? Pero salamat sa Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. At ang inyong mga patotoo ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat dun sa mga nagpatotoo, alam natin na kaya nila napasalamatan ang Diyos sapagkat may bagay na tila mawawala na sa kanila, ngunit iningatan ng Panginoon. We only value our lives para bang binibigyan lang natin talaga ng tunay na halaga yung buhay natin pag ito'y malapit nang mawala, di po ba? Pero salamat sa Diyos sa kanilang mga patotoo, nalaman natin na mayroong Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. At kaya nga ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong hapon ay ang biyaya ng Diyos. Bagong tao sa bagong taon. Di po ba maganda yon? Amen. Kasi sa darating na ilang araw mula ngayon, makikita na natin yung mga taong naghahanda para sa bagong taon. At dahil nga dyan, ay sa pagsapit ng bagong taon, ganito po ang nangyayari. Pamahiin ng mga matatanda, paumanhin na ginamit ko yung matatanda na salita, ano po? Eto po, kung gusto mong tumangkad, lumundag ka ng mataas. Hindi totoo, Pastor. Oo nga, sabi naman, palagay ko si Sister Julie, panay ang talon, pero hindi nga totoo yun. At sabi naman, kung gusto mo magkapera, ay magsuot ka ng damit na polka dots. Pero hindi rin totoo, kasi kung hindi, kung totoo yan, tsak na lahat tayo naka-polka dots na. At ang mga inchik naman, ang sabi ay magpaputok upang ang kamalasan ay kumaripas. At kumaripas ng takbo, yung tatakbo, yung sisiba ng takbo, ayan, kumaripas ng takbo, Tagalog po, kailangan mag-aaral tayo ng Tagalog. At yung iba naman, ang ilan ay kailangan mag-New Year's resolution ka. So yun po yung ginagawa ng karamihan ng tao pag magbabagong taon. Kilala pala ako si Pastor noon. At marahil, ang marami sa atin ay handang-handa na sa pagharap ng bagong taon. Amen po ba? Marami na sa atin nakahanda. At ngunit marahil higit na mabuti na paghandaan natin ang pagharap sa mga bagay na itinakda. Tama po ba yon? Yung higit mong bigyan ng pansin o pahalagahan yung bagay na itinakda ng Diyos. Amen. Ano yon? Una, kamatayan. Pangalawa, ang paghuhukom. Kaya nga sabi ng Biblia sa Hebrew, chapter 9, verse 27, ang sabing ganon, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos noon ay paghuhukom. So itinakda po ng Diyos ito sa atin. Itong kamatayan at ang paghuhukom. Sa makatuwid, dapat na maging handa tayong humarap sa hahatol sa atin. Amen po ba? Sapagkat kung hahatulan tayo nang hindi tayo nakahanda, ay meron po tayong liability na kailangan bayaran. Kaya sabi ng Amos, chapter 4, verse 12, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos. Sa English, ang sabi niya, prepare to meet thy Lord. So dito po sa mga bagay na ito, makikita natin na ngayong Pasko, inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Doon sa mga Kristiyano, ang kanilang focus ng Christmas ay si Hesukristo. Doon sa mga nasa sanlibutan, hindi sila masyadong concerned. Katunayan, pag nagsulat sila ng Christmas, ang kanilang sinusulat ay X. Inaalis nila yung X, naalis nila sa Kristo, nilalagay lang nila yung X, at ang dinudugtong ay Mass. Ano kaya yung Mass? Material at salapi. Probably yun. Kaya yun ang mas gusto nilang ilagay. X-Mass. Pero, alam po ba natin ang kahulugan ng Pasko? Alam ba natin ang kahulugan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Ito po.
Ito ang pagpapahayag ng mabigat na sakripisyo. Ang kanyang kapanganakan ay nag-iwan ng langit na bayan. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay ang lumayo sa Diyos Ama. Ang lumagay sa isang bayan na walang paggalang sa Kanya. Sabi po ng Biblia, sa chapter 6 ng Juan, siya ay bumabang galing sa langit. At lumagay siya sa isang bayang walang paggalang sa Kanya, mula sa mga pagsamba ng mga anghel sa langit, dinadakila at itinataas sa kalangitan, sana paroon si Kristo. Subalit dito sa lupa, siya ay naparoon, siya ay dinuhagi, sinaktan, pinagbili, iniwan, hiniya, at higit sa lahat, pinatay. Sa simula pa lamang ng kanyang kapanganakan, ating alam itong kasayang ito, ang Haring Herodes ay nais siyang patayin. Amen po ba? Kaya nga nang hindi nila masumpungan si Kristo sa Bethlehem, sapagkat siya ay lumayo pumunta sa Ehipto, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bata na may edad 2 taon pababa ay pinatay at ipinapatay ni Haring Herodes sapagkat natatakot siya doon sa propesiya na sabi ng propesiya, merong ipinanganak na hari. At sino mang naghahari, pag narinig mong may bagong hari, ay magiging panganib sa kanya ang bagong hari. Kaya ang kanyang ginawa ay pinapatay niya ang lahat ng bata sapagkat alam niya na merong haring parating. Ang mga pantas ay nagbigay ng mga regalo na sumisimbolo ng kanyang kamatayan at darating na mga pahirap. Sa simula pa lamang, ipinakita na ni Jesus ang kanyang katapusan. Parang hirap isipin, di ba? Nagsisimula pa lang, pero nakikita mo na yung katapusan. Larawan ng isang landas na may direksyon, may pupuntahan, hanggang sa marating ang sukdulan. Ngunit, bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan iwanan ni Jesus ang langit? Bakit kailangan niyang mamatay? Ano nga ba ang dahilan? Anong biyaya ang hatid ni Kristo Jesus? Ito yung naikwento ko na, pero ulitin ko ulit. Walang hapon dito eh. Pero sabi na, meron, naiintindihan niya itong sasabihin ko. Sabing ganon, Ima kara, anatawa, Isaya. Alam niya yan, di ba? Alam mo yon? Ibig sabihin, mula ngayon, si Mr. Ajinomoto, ang pangalan niya, sabi nung nagbindisyon sa kanya, mula ngayon, ikaw na si Isaya. So ito pong kwentong ito ay nangyayari sa Japan at isa pong Hapon ang na-convert sa Katolisismo. At sabi ng pari sa kanya, ni Father, sabi niya, Isaya, alam mo, pwede mong gawin lahat ng bagay. Maliban lang, pag araw ng Biyernes Santo, hindi ka pwedeng kumain ng karne. Bawal na bawal yan sa ating pananampalataya. Huwag kang kakain ng karne. At hanggang ngayon, marami pang hindi kumakain ng karne pag Biyernes Santo, di po ba? Dahil doon sa aral na ito. So sabi ng pari sa kanya, anything, pwede mong gawin, kahit ano, huwag ka lang kakain ng karne pag Biyernes Santo. At dumating ang Biyernes Santo at ang paring natutulog ay biglang nagising sa kanyang pagkakatulog at sabi niya, nakaamoy ako ng karne. Sabi niya, napakatagal ko na sa lugar na to at kailanman ay hindi ako nakaamoy ng inihaw na karne ng araw ng Biyernes Santo. At siya lumabas at kanyang sinundan. Inamoy-amoy niya at sinundan niya ang amoy. At siya idinako ng kanyang pak sa pintuan ni Isaya. Sabi niya, parang dito nanggagaling ang amoy ng inihaw na karne ngayong Biyernes Santo. Kumatok siya at sabi niya, Isaya, Isaya, ikaw ba ang nag-iihaw ng karne? At si Isaya lumabas, sabi niya, hindi po. Sapagkat natatandaan ko pa ang kabilit-bilinan ninyo na pag-araw ng Biyernes Santo ay huwag na huwag akong kakain ng karne.
Napakabuting tagasunod ni Isaiah. I remember. Ngunit dumating po, ang amoy talaga'y matindi. Sabi niya, Isaiah, huwag kang magsisinungaling sa akin. Naamoy ko talaga ang inihaw na karne nagmumula sa iyong silid. Sabi ni Isaiah, hindi po karne ang aking inihaw. Kung nais po ninyo, tingnan ninyo at pumasok kayo sa loob. At pumasok po si Father sa loob at sabi niya, Isaiah, huwag kang magsisinungaling sa akin, anak. Sabi niya, magsabi ka ng totoo. Nag-iihaw ka ng karne, hindi ba? Sabi niya, hindi po. Ang iniihaw ko isda. At sabi ni Father, karne. Sabi ni Isaiah, isda. Sabi ni Father, karne. Sabi ni Isaiah, isda. Sabi ni Isaiah, kung gusto niyo patunayan, buksan ninyo. At nang malaman yung isda ang aking iniihaw. At binuksan ni Father ang kanyang ihawan at nagulat siya. Sabi niya, Isaiah, karne ang iniihaw mo. Sabi ni Isaiah, hindi po, Father. Isda po yan. Sabi niya, paano nangyaring isda yan? Sabi niya, naalala mo ba nang ako'y binyagan ninyo? Kumuha kayo ng blessed water, tinaktakan niyo ko at sabi niyo mula ngayon, ikaw na si Isaiah. Kaya ang ginawa ko, Father, pumunta ako sa simbahan, pumunta ako ng blessed water, kumuha ko, tinaktakan ko ang karne at sabi ko, mula ngayon, ikaw ay isda na. Ang tanong, yung ba'y isda o karne? Hindi ko nahihintay ng sagot. Ngunit ang Kristyanismo na ating kinagisnan ay naghatid ba sa atin ng tunay na Kristyanismo? Question. Sapagkat kung ating titingnan, ang relihiyon po ay isang patay na impormasyon. Subalit ang aral ni Kristo ay salitang magbabago ng buhay mo. Amen. Amen. Yun ang kaibahan ng salita ni Kristo. Yun ang kaibahan ng salita ng Biblia. Yun ang kaibahan ng aral na ating kinagisnan na sinabi natin na tayo naging Kristiyano. Ngunit kailanman ay hindi natin na ipamuhay sapagkat hindi na bago ang buhay natin sa ating kinagisnang relihiyon. Ngunit nang makilala natin si Kristo, marinig natin ang kanyang salita, ang buhay natin ay nabago. Sapagkat si Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Amen. So, ang tanong po, hindi ko na itatanong. Ang kwento ni Isaiah, walang batayan sa Biblia. Walang batayan na pag ikaw ay binless na gano'n, ikaw ay nagiging Kristiyano. Hindi po. Ang Biblia ay merong matibay na salita na sinasabi. Ang sabi ng Biblia ay ganito, datapwat kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Ang mga dating bagay ay nagsilipas at narito sila'y pawang naging bago. Di ba napakagandang pakinggan na kung ikaw, ang buhay mo'y punong-puno ng kadiliman, na kung ang buhay mo'y punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng sakit, punong-puno ng mga sumpat, kritisismo at anumang bagay na hindi mabuti, hindi ba napakagandang bagay na magsimula kang muli at ang sabi ng Panginoon, ikaw ay naging bago. At lahat ng mga bagay na naging pangit sa buhay mo, sabi ng Panginoon ay buburahin ko at aking papalitan ng isang buhay na bago. Hindi ni-repair, hindi ini-renovate. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kanya ng isang buhay na bago. Maganda ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon para dyan. Hallelujah! Ang Biblia ay matibay sa kanyang salita. Ang sabi niya, bibigyan kanya ng bagong buhay sapagkat ang mga bagay na nakalipas ito ay binura na ng Panginoon. Hallelujah, napakaganda ng salita na to. Ngunit bakit nga ba? Ang tanong ay nananatili, bakit nga ba? Ano ba ang buhay natin? Sabi ng Kolosas 1:21, at kayo, tayo po yun, nang nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip
sa inyong mga gawang masasama. Ang sakit tanggapin, di ba? Sapagkat walang tao natatanggap na siya gumagawa ng masama. Lahat ng tao, ang sabi ng Biblia, ay matuwid sa kanyang paningin, ngunit ang timbangan ng Panginoon ay magsasabi sa atin na lahat tayo, ang ating mga iniisip at ginagawa, ay masasama. Yan ang buhay natin noon. At ang sabi ng Epeso, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Amen? Ang lakad natin ay ayon sa sanlibutan kung ano ang trend ng mundo, ano uso, ano ang usong salita. Hindi ba siya rin natin sinasabi? Kung nasa labas tayo, hindi natin nakilala ang Panginoon. Pag tayo nagsalita, mayroong letter F ang salita natin. Pero nang makilala natin ang Panginoon, yung F naging P. Naging praise the Lord. Amen po ba? Di ba napakaganda nun? Na binago ng Panginoon ang buhay natin, na ang nilalakaran natin nung una hindi natin alam, pero tayo'y tila mga gamu-gamu na inaagos ng mga kutitap at mga kinang sa labas. Sarap na sarap tayong sumimsim ng mga alak, sarap na sarap tayong humitit ng sigarilyo, sarap na sarap tayong magmura, sarap na sarap tayo at walang pakundangan sa pakiramdam ng iba. Iyan ang nilalakaran natin sa sanlibutan ito. At ano, tayo ay ginagawa natin ay ang katulad ng isang anak ng pagsuway. Ano ba yung pagsuway? Kita mo, sabi ni nanay, sabi ni Sister Tonette, si nanay hanggang ngayon para silang bata na gustong kupkupin. Ganyan ang Diyos sa atin eh. Kaya nga sabi niya, nang makita niya ang Jerusalem, 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 sabi niya, hanggang kailan ako? Sabi niya, iiyak para sa inyo. Katulad ng isang inahin na nais ko kayong kupkupin sa lilim ng aking mga init ng pagmamahal. Pero minsan, hindi natin ma-value yun eh. Hindi natin mabigyan ng halaga. Bakit? Sapagkat tayo malakas, sapagkat tayo mayroong kita, sapagkat tayo may katwiran, sapagkat mayroon tayong hanap buhay. Kaya nga kung minsan dito sa Amerika, ang hirap ibahagi ng salita ng Diyos. Hindi ka mukha sa Pilipinas. Pag narinig mo may pag-asa kay Kristo, yayakapin nila yon. Bakit? Halos wala silang pag-asa. Pero dito, yung kausap kong kasama ko sa trabaho, why should I need God? I have job. I am a good man. Pero hindi. Sa ating nakakilala kay Kristo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, tayo'y nabubuhay at lahat ng mabuting ginagawa natin ay bunga lamang ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo naging mabuti nung araw. Ang sabi ng Biblia, ating nilakaran ang lakad ng sanlibutan at tayo'y gumagawa sa mga katulad ng anak ng pagsuway. Kaya nga tayo nung pag nagagalit, ano sinasabi? Anak ka ng... Lagi may karuktong yung anak ka ng ano eh. Anak ka ng tupa. Buti nga to. Pagka medyo mabait-bait, anak ka ng tupa. Oh. Pagkagalit na. Pagkagalit na, iba na, letrang P na. PI na. Pero salamat sa Diyos, binago niya tayo. At sabi ng Epeso chapter 2 verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa kahalayan ng ating laman. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Ang hirap tanggapin ang katotohanan na ito ang buhay natin ng araw. At katutubong mga anak ng kagalitan na gaya ng iba. Ako po, nag-Japan ako, and I know yung sinasabi ng Biblia ito, ang buhay namin sa Japan. Ano ang nasa isip namin bilang mga musikero? Pera! Pera pa! Puro pera lang ang buhay namin doon. Dagdag inom, komisyon. Dagdag sigarilyo, komisyon. Dagdag order, komisyon. Ano ginagawa ng boss namin? Binibihisan kami, inaayusan kami at laging sinasabi,
Kung gusto nyong kumita, mambabahay kayo, may bahay na kayo, may tagapagluto pa kayo, may tagapaglaba pa kayo. Isipin mo, ikaw naman, wow, titirik-tirik yung mata mo. Oo nga. Mahirap nag-iisa, walang katabi, ikaw magluluto, ikaw maglalaba. Samantalang ito, may katabi ka na, may tagalaba, may tagaluto, may bahay ka pa. Naikwento ko na po ito. 4 na motorsiklo binigay sa akin na isang Haponesang naloko sa akin. Kaya alam ng asawa ko yan. 4 na motorsiklo naloko. Bakit? Pagalingan kaming mga biyanda. Anong kuruakot mo ngayong gabi? Ano kinita mo? Yan, mga bagay na yan ay kahalayan. Mentras marami kang binibilang sa iyong kamay, mentras marami kang binibilang na babae at pera, lalo kang magaling. Amen po ba? Walang maka-amen. Buti lang, puro matitino lalaki dito. Pero, subukan niyo pumunta sa sanlibutan. Pumunta kayo sa nightclub, tingnan niyo kung ano pinag-uusapan. Babae, babae at babae. Pumunta kayo sa sabungan, ano pinag-uusapan? Sugal, 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 sugal. Pag nanalo, hingi ng balato, at pag natapos ang balato, saan? Punta sa sauna ba? Punta saan? Sa club. Ang ating buhay ay punong-puno ng kahalayan. Ang asawa ko po madalas magalit sa akin kasi lagi niya akong nahuli, may pulbo sa sa pusod. Sabi niya, alam mo kung saan ka nang galing? Sa Amerika siguro hindi gano'n, pero sa Pilipinas, pag may pulbos ang iyong pusod, tsak nanggaling ka na sauna ba? So marami po talaga siyang galit sa akin. Kaya nga dumating ang panahon na pag-aalis ako, pupunta ako ng Japan, ang mga anak ko nagtatalo na pa, yay! Si Papa alis na! Tuwa-tuwa po sila. Walang nagalit sa akin sa airport, kundi asawa ko lang. Tapos pag uuwi na ako, 6 na buwan, sabi ko, may uwi na ako. Sabi mo sa mga bata. Sabi ng mga bata, ay, uuwi na si Papa, bilis naman. Mas gusto pa nila yung wala ako. Kaya nga, si Sister Rami, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ito po ay totoo, ikinasal kami. Sabi ng pastor na nagkasal sa amin, ikaw ba, pastor, napikot? Sabi ko, pastor, hindi. Hindi ako napikot, hindi po ako na-shotgun wedding, sabi ko. Kasi iyak po ako ng iyak. Ikinasal po kami, 6 na anak namin. At yung mga anak namin ang siya naming mga abay. Hindi ba nakakaiyak yun? Na nang ikaw ay baguhin ng Panginoon, ang pamilya mo ay meron kang babalikan. Ang buhay ng nasa abroad, karamihan ng kanilang failures is family. Either yung lalaki ng babae sumama sa ibang babae o yung kanyang asawang naiwan sumama sa ibang lalaki. Ngunit salamat sa Diyos na ikinasal kami, mga anak namin, mga abay. Sila ang aming abay, sila ang aming mga flower base, hindi, flower girl. At yung aking bunso, ang siyang ring bearer. Wow, hallelujah. Naiyak po ako talaga. Iyak ako ng iyak. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na isang araw tinawag ako ng Panginoon mula sa kahalayan ng kaisipang nasa isip ko. Ito po alam ni Sister Ami to at inamin ko naman na sa kanya to. Nung ako'y maborn again, nung araw na maborn again ako, 1 linggo bago po yun, ako po yung nagpa-abortion ng babae. Sabi ko nun sa babae, ayoko nang may problema, kung gusto mong dalhin yan, anak mo, anak mo lang. Pero kung gusto mong ipalaglag, ipalaglag natin. At ako sinumbatan niya, ganyan-ganyan niya ako sa dibdib, walang hiya ka, niloko mo ko. Ngunit ang buhay po talaga ng lalaki manluloko. We take advantage for every time na mayroong pagkakataon, we take advantage. Pero salamat sa Diyos, tinawag ako ng Panginoon. Amen? At magmula nung araw na yon, at kaya niyo po ako nakita narito sapagkat ako'y binago ng Panginoon. Aalagaan ng Panginoon, ang sabi niya, ang mabuting bagay na sinimulan niya sa iyo ay kanyang lulubusin. Di ba napakaganda nun? Iingatan ka ng Panginoon hanggang sa marating mo yung sukdulan na nais mong lakaran sa kanyang pagkatawag sa iyo. Hallelujah.
At kaya nga sabi ng awit at kanina ay narinig natin na walang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang mga kapatid. Kung sisimulan natin to sa may unahan na sabi niya ganon, wala po itong mga mayayaman, sabi niya, ano yung kanyang ipantutubos, ano yung kanyang pinagmamalaki. Kaya nga ang sabi nitong awit na to, sabi niya verse 7, ni magbibigay man sa Diyos ng pantubos sa kanya. Kaya mo bang tubusin ang kasalanan mo sa Diyos na ang kabayaran ay kamatayan? Kapatid, sa Roma chapter 6 verse 23, ito po ang sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, kamatayan para sa kasalanan mo. Ito sana yung ating judgment. Ito sana yung ating hatol mula sa Panginoon. Kamatayan para sa kasalanan. O, ano? O nais mong may magbayad o tumubos sa iyo? Nais mo bang may tumubos sa iyo? Nais mo bang mayroong magbayad ng iyong kasalanan? Parang ang hirap, di ba? Mahirap gawin. Pero ang Biblia ay nagsasabi na iyon po ang yun po ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, hatol, paghuhukom. Kamatayan sa ating kasalanan. Pero hindi po natapos dito. Bakit? Sabi ng Epeso, ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Hallelujah. Napakaganda, di po ba? Napakalaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Ang tao, ano ang kanyang pinagmamalaki? Gold, silver, kayamanan, reputasyon, yun ang kanyang pinagmamalaki. Pero ang Diyos, ang sabi niya, ano ang kanyang pinagmamalaki? Ang kanyang kayamanan sa awa sa atin. Kaya nga dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, ang sabi ng Biblia sa Tito chapter 2 verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Natapos ba ron? Hindi po. At malinis niya sa kanyang sarili ang kanyang bayang masikap sa mabubuting gawa. Upang maging kanyang sariling pag-aari. Hindi ba wonderful? Na ang habag ng Diyos sa atin, hindi niya tayo ikinondem, hindi niya tayo kinriticize, pero ang sabi ng Biblia, dahil mayaman ang kanyang awa at dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa iyo at sa akin at sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang sarili. At ito ang dahilan ng Pasko. Ang ipanganak si Kristo upang tayo ay matubos sa ating mga kasamaan at malinis niya tayo upang maging handa sa mga mabubuting gawa. Tingnan mo sinabi ng Biblia sa chapter 5 ng Epeso. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. At sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Hallelujah! Tingnan mo, sabi niya, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Binuhay niya tayo. At ano pa? At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong
kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hallelujah. It's really wonderful pag pinakikinggan natin at pinagbubulay-bulayan natin. Alam natin tayo'y supposedly patay. Alam natin supposedly magbabayad tayo ng ating mga kasalanan. Ngunit ang sabi ng Biblia, tayo'y binuhay niya. At hindi lang niya tayo binuhay, ibinangon niya tayo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. At ano pa? Upang, yun po ang layunin, upang sa mga panahong darating ay mahihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Hallelujah, kagandahang loob ng Diyos sa atin. Maihayag niya ang kanyang dakilang kayamanan. So makikita mo rito yung dakilang kayamanan ng Diyos, yung habag niya sa atin, yung awa niya sa atin. Alam niyo, pag binasa niyo yung aklat ng Jonah, ang sabi ng Panginoon kay Jonah, sabi niya, ayaw kong mapahamak ang bayang ito na hindi na niya alam ang kaliwa sa kanyang kanan. Ano ibig sabihin nun? Alam mo ba, pag ikaw ay sukdulan na sa kasamaan, hindi mo na alam kung masama o mabuti ang iyong ginagawa. Pero yun ang sabi ng Biblia, hindi ko nais na mapahamak ito. Kaya isinugo niya ang kanyang lingkod na si Jonah upang ipangaral sa bayang ito na mapapahamak, upang sa bayang ito na ang kaliwa ay hindi nakilala dahil sa kanilang kasamaan sa kanan, hindi na nila kilala, pero ang sabi ng Diyos, isinugo niya ang kanyang lingkod sapagkat nais niya na huwag mapahamak ang mga ito. Tayo rin mga kapatid, sa dakilang kayamanan at biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At ano? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pasalamatan natin, Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya, binigyan niya tayo ng kaligtasan. At hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating mabubuting mga ginawa, hindi dahil sa ating ibinigay na mga ikapu, hindi dahil sa ating mga ibinigay na mga kaloob, hindi dahil sa mga idinonate natin, hindi dahil sa tayong umawit, ngunit dahil sa minahal tayo ng Panginoon sa lahat at sa kabila ng ating kakulangan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmamapuri. Hallelujah. So, kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, masasabi mo talaga na lahat ng nagagawa ko at lahat ng ginagawa ko ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya ako nagagawa. Ang magbigay ba'y madali? Hindi po. Mahirap magbigay. Sapagkat ang katuwiran nila, pinaghirapan ko to, pinagpaguran ko to, bakit kailangan kong ibigay? Pero dahil nasa iyo si Kristo, binago niya ang buhay mo. Ang mga bagay na tila walang kabuluhan sa iyong mga salita, ngayon ay nagkaroon ng buhay at katotohanan. Nang ikaw ay magbigay, doon mo naranasan na ikaw ay sumaya. Nang makita mong merong nagpatotoo na gumaling, nasayahan ka, di ba? Sapagkat alam mo na merong Diyos na tutugon din sa mga panalangin mo. Conclusion, sa paglipat ng taon, hindi tayo nakatingin sa darating na pahina ng mga kalendaryo at mga gawain. Kundi, titingin tayo sa pahina ng ating mga buhay at tatanungin natin ang ating mga sarili ng ganito. Anong tanong yun? Bagong taon na ba ako para sa bagong taon?
Ang panahon ay hindi bukas, kundi ang tamang panahon ay ngayon. Bakit? Bakit ang tamang panahon ay ngayon at hindi bukas? Sapagkat maaring ang pagsasawalang bahala mo sa panahon ay paglalagay mo ng iyong kaluluwa sa nakakatakot na sitwasyon. Ang ating buhay, ito po ang sabi ng Biblia. Sa Santiago, chapter 4, verse 14, ano nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas? Ang inyong buhay, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon at lumilitaw at pagdakay napapawi. So, ganun lang inilarawan ng Biblia ang buhay natin. Singaw na sandaling panahon ay lumilitaw. Pagdakay nawawala. Pero salamat sa Diyos, meron siyang pangako. Pangako niya, buhay na walang Amen. hanggan. Amen. Ito pong si George Wilson, ikukwento ko sa inyo sapagkat nais kong malaman ninyo ang halaga ng pagpapatawad at ang pagtanggap ng pagpapatawad. Ito pong si George Wilson ay nagkasala sa batas ng United States at nagkataong nung panahon na yon ang Pangulo ay si Ginoong Andrew Jackson. Nang siya po ay magkasala, siya po ay hinatulan ng bitay at sa kanyang hatol na yon, ang Pangulong Jackson ay nagbigay ng pardon. Alam po natin na pag ang Pangulo ay nagbigay ng pardon, sino mang nakakulong at gaano mang kahaba ang sentensyang meron siya, siya ay mapapawalang sala. Amen po ba? Subalit itong si George Wilson, nang ihain sa kanya ang dokumento na nagsasabing siya ay binibigyan ng pardon o ng kapatawaran ng Pangulong Jackson, ang sabi niya, hindi ko ito matatanggap. At ang usapin ay nakarating sa kataas-taasang hukuman. At alam niyo po ba kung ano ang sinabi ng kataas-taasang hukuman? Sabi niya, ang pardon ay isang dokumento lamang na nakakaroon ng halaga sa pagtanggap ng pinagbigyan. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay nakalatag. Kaya dumating si Kristo upang ihain niya ang kanyang buhay at doon sa krus ng Kalbaryo ay tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Mga kapatid, huwag nating pawalan ng kabuluhan ang pagpapatawad na iyon. Tanggapin natin si Kristo at tanggapin natin ang pagpapatawad na nagmumula sa Diyos. Lumapit ka kay Kristo, si Kristo Jesus, siya ang makakapagpabago at makapaglalagay sa iyo sa isang tunay na kahulugan ng bagong tao. Amen. Mga kapatid, sa huling talata na ating babasahin, ang sabi ng Panginoon nga, kaya sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. So, ang panahong ito ay nagbibigay ng hamon sa atin. Ang pagtatapos ng taong ito ay magbibigay sa atin ng larawan ng nakaraang buhay natin. At kung ating sasalaminin ang buhay natin at nakita natin ang Diyos ay kumilos at pinagpala tayo, gawin nating matapat ang ating paglilingkod sa Kanya. Ito na ang panahon na tayo ay tinatawag ng Diyos sapagkat nais niyang ibigay ang Kanyang kaharian sa iyo. Ang kahariang iyon ay hindi ang kahariang makikita mo na mayroong mga kawal o mga tagasunod o maraming kayamanan, hindi po. Ang kahariang iyon ay ang paghahari ni Kristo sa buhay mo. At pag naghari si Kristo sa buhay mo, makikita mo ang bunga
ng iyong pagiging tunay na Kristiyano. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia dito sa huling talata, sabi niya, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. Ngunit ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Si Jesus po ang batong tinutukoy nito. Marahil katulad ng tatlong larawan na yan, ikaw ay mabilis na tumatakbong papalayo sa Panginoon. Ikaw ay unti-unting nangihina at ikaw ay matutumba. Darating ang panahon na ang pagtakbo mo ay mapapagod ka. Ngunit ang bato na patuloy na gumugulong at ang daladala ng batong ito ay biyaya para sa iyo o kahatulan para sa iyo. Mga kapatid, nais kong sabihin, ang sabi ng Biblia, pag bumagsak ka sa batong ito, ikay magkakadurog-durog. Sapagkat kung ikaw ay bumagsak kay Kristo, anumang pagmamataas na meron ka, dudurugin ito ng Panginoon. Dudurugin ito ng Panginoon upang ikaw ay bumaba at ikaw ay kanyang maitaas. Anumang pagmamalaki, anumang pagmamataas, anumang pagmamarunong, anumang bagay na hindi ka lugod-lugod sa kanya, dudurugin niya sa buhay mo. Mga bisyo, pagmumura, anumang bagay na hindi ka lugod-lugod sa buhay mo. Pag bumagsak ka kay Kristo, ang sabi niya, magkakadurog-durog ang lahat ng ito. Pero sabi niya, pag tinakbuhan mo ako, mapapagod ka. At ang batong ito ay patuloy na gumugulong at sabi niya, pag ikaw ay nagulungan ito, ikaw ay magkakaluray-luray. Mga kapatid, sa hapong ito, kailanman hindi ninais ng Panginoon na tayo'y hatulan. Kaya niya iniwan ang langit, kaya niya iniwan ang rangya, ang mga pagsamba at papuri ng mga anghel, ay sapagkat iniibig ka niya. Iniibig ka niya, ay inihandog niya ang kanyang buhay, at ang buhay na ito ay huwag mong hayaang mawalan ng kabuluhan sa iyo. Sa hapong ito, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas, at gawin natin siya na siyang magiging tagapanguna ng buhay natin.